Kumbinsido naman ang Malacanang na may pananagutan si Vice President Sara Duterte sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds. Base raw yan sa pagharap ng dating Special Disbursing Officer ng bise sa impeachment trial. At para sa Detalye Live, mula sa Malacanang may Express Report si Maricel Halili Mase. Ano pa ba ang sinabi ngayon ng Malacanang? Ruth, tama ka. Yan nga yung lumalabas dun sa naging pahayag ng Malacanang sa press briefing kanina. Mukhang kumbensido sila talaga ng prosekusyon yung kanilang trabaho para mas lumaki yung posibilidad na makonvict itong si Vice President Sara Duterte tungkol dito sa questionable umanong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kasunod yan nung pagharap ng dating Special Disbursement Officer ng OVP na si Gina Acosta sa sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, lumalabas daw kasi doon sa testimonya ni Acosta na ang may command at control pagdating sa confidential funds ay si Vice President Sara Duterte at ang dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Lachica. Ang sabi nga, so hindi naman kailangan na pisikal na mahawakan ng Vice Presidente para masabi na nagastos itong confidential funds. Lumalabas din daw dito sa testimonya, sabi ni Jose Castro, na itong si Acosta, bagamat siya ay disbursement officer, daw nalalaman kung paano yung tamang pagliliquidate nitong mga pondo ng pamahalaan. Hindi rin pinalusot ni Undersecretary Claire Castro yung line of questioning na Senadora Amy Marcos dito sa nangyaring impeachment trial kung saan nagsalita nga si Acosta. Kapag daw kasi pinakinggan yung line of questioning ng Senadora, parang pinapalabas nito na pinalulusot na walang Presidente pagdating sa usapin ng confidential funds. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro tungkol sa issue. So, ibig sabihin nito, ang may command, ang may control, ay walang iba, kundi si VP Sara. So, hindi kailangang makita ng SDO, personally, kung nahawakan physically yung pera. Di naman kailangang hawakan. Pwedeng iutos lamang ito. Yun mismo ang inamin ni SDO, or rather SDO ng OVP na si Gina Acosta. Hindi siya nagpatumpik-tumpik na aminin na ang lahat ng nag-utos nito ay walang Vice Presidente. Ruth, sa ibang usapin naman, binigyang diin ng Malacanang na bukas ang palasyo ng Malacanang doon sa idea ng pag-ban o pagbabawal sa Meta at sa iba pang social media Pilipinas. Yan yung babala ni Undersecretary Claire Castro kasunod nga ng concerns ng departamentong gaya ng DICT kung saan nagrereklamo silang napakabagal daw tumugon ng mga social media platforms gaya ng Meta doon sa mga request ng ating kagawaran para i-down yung ilang mga videos na na-upload sa kanila violence sa ilang paaralan. So ang sinasabi ni Jose Castro, pinag-aaralan ito ng husto, pero kung nakikita nila na mabagal ang pagtugon ng kahit na anong social media platforms at nagiging sangkalan pa ito para magpakalat ng fake news, ikukonsidera daw nila na ipaban ito dito. Truth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili Live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.